apart from the background, apart from the platform, meron ka pa bang next level na ginagawang research about them? Like, for example, kung kunwari sa social media may scandal ba to, may Totoo. ganito ba to, yung mga ganun. Kasi iba-iba yung lens ng mga voters kung paano mo naliligawan yung mga voters. Right. So anong ikaw as a voter, ano yung next level mo dun? Nagfa-fact check po ako sa lahat ng mga nakikita ko sa social media, ganyan. So, dapat hindi lang sa iisang source ka lang bumase. Dapat dun sa legit na source and then dapat hindi ka basta-bastang magpapaniwala sa mga ganon. Kasi ikaw mismo makaka-apekto sa mo nakapaligid. So, dapat maging wise Yeah. din po. Would you say na pag kunwari, meron kang isang close friend or someone of a higher stature than you, maybe your teacher or something, endorsed someone as, ito yung boboto ko, ganyan. How do you take it? Like, inire-research mo pa ba yun or basta based ka sa degree of relationship? Pwede na to? No po. Kailangan pa rin po talaga yung research Okay. sa sarili niyo po. So, dun po kayo magbe-base talaga sa mga nakalap niyong information. And then, dun po kayo magde-decide if totoo ba talaga yung sinasabi ng friend mo. Yeah. Okay. Sige. Kasi usually, nagigimit siya yun ng mga away on social media, di Totoo. ba? Like parang, ikaw, ito yung vote mo, tapos another person tatry niya i-dissuade yung isa. Yeah. Na Tapos mag-aaway sila, di ba? So, it also becomes an echo chamber na pwedeng pagmulan din ng misinformation. Yeah. So, nakaka-affect din siya on how other voters make their decisions, di ba? So, ngayon naman, ano yung way nyo ng kaya ko rin siya tinanong kanina, leading up to this question, no? Paano nyo hinahandle yung opinion or suggestions, again, based on degree of relationship, yung suggestions ng kaibigan, ng kamag-anak, sa pagboto? Kasi pa minsan may ganun, yung family, hardcore, ganito sila. Oo. So ikaw, pag hindi ka nag-vote doon, di ka belong. Or paminsan, hindi na lang nagsasabi. Yung mga magkakapamilya, sino yung binovote nila, lalo na on the dinner table. Kayo, how do you handle that in your respective parang close circles? Even sa Hindi ko ready si organization. Ding nga ikaw, push. Push mo yan. Personally, sa akin pa, sa pamilya ko po kasi, ever since kahit di pa po ako registered voter, parang kami, taliwas talaga kami ng mga kinakampihan ng pamilya ko eh. Kaya ayun po, parang nakaka-sensitive na topic din kasi premise mauwi sa pagtatalo, ganun. Ang sa akin naman po, ang ginagawa ko na lang is, para nandun pa rin po yung Respect. essence ng paggalang, kaysa nakakatanda, ganyan. Sinasabi ko pa rin po yung side ko, yung totoo, gano'n, yung tingin kong tama, ganyan. Pero syempre, pag tumutol po sila na ganyan-ganyan, kapag po may napansin ako sa mga sinabi nila na mali, yun lang po i-correct ko. Pero hindi ko ipapamukha sa kanila, mali naman yan. Di naman yan We dapat. love that. Tsaka, since journalism student nga po, lagi ko pong hinaain kahit kanino sa kaibigan, sa pamilya, or sa kahit sinong makausap ko tungkol sa mga ganyan. Maging matalino po tayo sa pagpili. Hindi po dapat tayo gullible. Na-influence mo siya doon. Yan. Yes, Hindi influencer. dapat po lagi tayong vigilant sa pagpili, lalo na ngayon, napaka-critical po para po sa akin, nasa critical na party tayo ng natin. Parang itong part po ng buhay natin bilang Pilipino yung magde-decide kung pabagsak na talaga tayo paano. Kaya mas kailangan po nating mas maging matalino habang mas humihirap po yung buhay. Kaya Ang ganda nun, di ba? Totoo. Kasi paminsan, the level of our involvement also comes with the stage of life you are at. Pag kunwari, Yes. feeling mo wala kang responsibilities pa, parang, ano pa naman ako sustentado pa ako ng magulang ko. Hindi pa ako ganun ka-apektado sa ano yung nangyayari sa economy. Pero parang ngayon na mas nafe-feel, nandun ka na sa cusp, either nakaka-experience ka na ng libre edukasyon or nandun ka na sa part na pa-transition ka na from an estudyante to a workforce, mas nafe-feel mo na yung bigat na, shucks, ito pala yung pinagdadaanan namin or pinagdadaanan ng parents ko everyday. Kaya mas involved ka na ngayon. So I love that na focus niya yung lens ng journalism also, no? Na Yes. importante siya. And Yeah. shame on those people na parang sinasabi nila na ganun lang din naman yung mangyayari kahit sino iboto ko dyan, chuchu-chuchu, ganyan-ganyan. that's so sad. Totoo That's so yun. sad. Parang shame on them na parang ini-influence pa nila yung ibang tao na parang, alam mo kahit sino iboto mo dyan, wala din mangyayari sa Pilipinas. Ganito din. No. Kaya nangyayari yan kasi hindi maayos yung pagboto ninyo. Kung maayos lang lahat tayo sa pagpili ng mga leaders na ilalagay natin dyan, mag-uunlad ng Pilipinas. Sana, sa personal pa lang natin, ang isang boto ay magbibigay ng malaking pagbabago. Correct. Yeah. Patch, ikaw,
how do you handle it na as a second time voter, syempre medyo may ano na yan, meron ka ng idea kung medyo mas kumikiling yung friends and family mo. Sa akin naman po, kapag hindi po kami agree sa same na inaano po namin, ang ginagawa ko na lang po is ini-educate ko na lang din po sila sa gusto ko pong candidate. And then Okay. kapag hindi naman po sila agree doon, hinahayaan ko na lang din po sila. Since okay. kung pagbubuntangan po siya ng away, and then kung yun po yung opinion niya, okay, sige. Yun na lang po yung ginagawa. She chose peace. Oo. Kakaiba rin yun na, yung iba, gusto talaga nila, hindi ka nila tatantanan hanggat hindi ka Hindi ka nila na mabago. nako-convert. Oo, pero yung iba, they choose their battles wisely. Parang, okay, sige, pero sabihin ko lang sa'yo, eto si ganito Opo, siya, yung ganyan diba? po. That's a nice way to go about it. Kasi sometimes, other voters are more averse when it comes to approach. Pag mas aggressive ang approach, mas hindi ka papakinggan, di ba? May Opo. mas alam natin yung mga kabataan kapag kausap natin parents natin, ganyan, di ba? May mga ano na yung mga kanya-kanyang bata na sila. Ikaw, Ali, as a first-time voter, how did you handle that? Lalo na first-time voter ka, mas maraming maingay to influence you. So kapag may mga ganun po na mas matanda sa akin na sinasabihan ako, ito yung boto mo kasi magaling to. May ganyan." ayuda to, joke. Oo, may ayuda to. May ibibigay yan, ganyan. Oo, may 500 ka. Pero syempre, para sa akin, hindi talaga ako naniniwala sa sabi-sabi lang. Kailangan ko talagang mag-research talaga. And then, kilalanin yung candidate na yon. So, so yun, kapag meron namang parang magkaiba kami ng gusto, syempre, ine-educate ko din, katulad ng sinabi ni Patch. Yeah. And then, parang, ini-inform ko sila na hindi mali ang mga infos na nalalaman mo. Ganito kasi sila, ganyan. Yeah. So, para sa part ko, wala akong pagkukulang na pinagsabihan sila. Para, Correct. syempre, yung boto kasi natin mahalaga. So, Yeah. Meron akong ibang perspective doon. Kasi lagi tayo nanggagaling doon sa perspective na tayo yung tama or Yeah. tayo yung merong correct list of candidates to vote. Have you ever changed your mind with a candidate when you talk to your parents or your friends? Meron ba kayong parang, ay, pang tama siya. Sige nga, palitan ko si ganito. Meron na ba kayong ganun na nangyari? Kasi nanggagaling siya doon sa perspective na pag bata ka, mas alam mo yung tama. Yes. Iba kasi yung mindset mo. Pero kayo ba, nagbago ba kayo ng mindset? Ako personally, nagkaroon ako ng ganun. Or na-encourage nyo ba sila? Na-encourage ako ng ganun. Oo. Yeah. Meron naman po akong mga na-encourage, pero hindi naman po nila napabago yung isip ko. Okay. So, mas okay. ikaw ang influential sa kanila. Ikaw, Ali. meron po, syempre as first-time voter po, binibigyan po nila ako ng info. So, parang na-realize ko din na tama yung mga sinasabi nila at some point. So, ayun po. Okay. Yun lang po. Ay, maganda rin yun kasi mas may malleability ang mga first-time voters than second-timers. Kasi pag second-timers, di, okay na ito. Okay na tong list ko. Ready na to, nakasulat na to bago pa ako dumating sa balote. Pero yung mga first-time voters, sila yung medyo kaya mo pang ligawan. Oo. Diba? Sa pagpili ng mga kandidato, di ba, syempre napaka-importante ng plataforma. Pero this season, do you agree ba na some of the candidates hindi nagiging visible yung mga platforms nila? And as kabataan, ano kaya sa tingin ninyo yung rason? Pinaka nakikita ko pong rason, lalo na sa panahon ngayon, is yung dinastiyang political po at yung impluensyang hatid nun. Kasi kung napapansin po natin, yan, totoo po yung nasa tanong, yung nabanggit sa tanong na hindi na po visible yung platforms nila kasi tulad nga po ng napag-uusapan natin palagi na, uy, si ganito, dati ng yung tatay niyan, sige, ano yan, ayos yan, boto na natin yan. Which is mali po. Dapat po, para po sa akin talaga, yung political dynasty po talaga yung rason kung bakit habang tumatagal, mas nagiging, mas mababaw yung mga plataforma ng mga kandidato. Kasi habang tumatagal na nagahari sila, iniisip nila na, wala na tayong dapat patunayan. Kilala na yung pamilya natin dito eh. Totoo. Sikat na tayo, malakas na yung impluensya natin. Tapos idadagdag pa po natin yung, syempre po kapag mga na sila, mga politiko na sila, magkakapera po sila. Magkakaroon po sila ng kakayahan para mag-avail ng suporta ng isa pang influencer, which is na napakalakas po ng impluwensya ng mga sikat sa atin, hindi lang po na artista, vlogger, politiko o kahit na nagiging dahilan kung bakit mas marami pong bumoboto dun sa na yon, sa pamilya na yon, imbis na mas lawakan natin yung perspective natin at mas
mas damihan po natin, mas lawakan po natin yung pag-ano po natin, yung pagpili ng mga kandidato na dapat natin i-considera sa pagiging ano po, sa posisyon po na yun. Maganda yung sinabi mo na mas nadidilute kasi ng fame. Yes. Or parang Ganun pa rin loyalty to a name. Yung parang clarity na binibigay nila dun sa plataforma nila. Parang pag kilala mo na tong pangalan na to, check na yan. Okay na Totoo. yan. Kasi tama yan. Parang yung tatay niya maayos yan. So therefore, yung anak niya dapat maayos din. Diba? Which could be, again, it could be true. Diba? Let's not discount na maybe it's really part of their legacy on good governance. Totoo. But then again, kailangan nasa part siya ng voters na usisain, ano bang pinag-aralan nito? Ito ba, nakikita ko na ba itong participative sa mga previous na projects ng kanyang tatay? Yung mga ganon. Oo. Kasi paminsan, visibility is also important. But at the same time, yung sinabi nyo na parang yung plataforma, leveling field kasi yun di ba? Yes. Parang kawawa din yung iba na wala masyadong pera. No one speaks for them. And Totoo. parang organic influence lang yung nira-ride on nila. Pero kumbaga, kung may pera ka, kaya mong bilhin yun So yun yung malungkot. Na sana, hindi mabulag yung kabataan doon na hindi porket sikat ka, ibig Totoo. sabihin ikaw na agad yung boboto ko, di ba? Kayo ba, Patch? Or, Ali, siguro mas ko sa perspective mo muna, as a first-time voter. How do you view fame on that aspect? Na kapag kunwari boboto ka, meron kasi iba na ang perspective nila, kapag hindi known, yun yung binoboto nila. Binabaliktad nila. Oo. Pag hindi nila kilala, yun yung binoboto nila. Ikaw, anong perspective mo doon? I made a reason kung bakit ka sikat. So, meron doon yung, sikat ka kasi marami kang mga nagawang mabuti. Okay. And then, Oo. pangalawa doon, sikat ka kasi, Marami ka. May issue ka. Marami kang issue. Controversial ka. Sabihin na natin. Tama naman yun. Observation yun. Yeah. so, doon lang nagbe-base yung fame mo. So, dapat pahalagahan talaga kung paano mo view yung candidate na yon. So, dapat hindi lang dahil sikat to, sige, doon na lang tayo. So, marami itong mahahatak na ganyan. So, matutulungan tayo. So, dapat hindi tayo doon bumase. Yeah. So, dapat doon tayo talaga sa mga naipakita nila na improve nila, ganon. Yeah. Actually, that's the sad reality ng mga voters ngayon sa Pilipinas. Kasi may napanood akong interview sa Blue App. Ang ganda nun, ang ganda nun. Okay, Oo. saved. Kasi parang may napanood ako doon na one of their answers sa question na kung sino yung iboboto nila, sinasagot nila lagi kung sino yung kilala. Kasi sobrang nakakalungkot yun. Sino no? yung nakita ko sa billboard? Oo, kung sino yung matunog sa kanila, sino yung ibang hindi kilala, pero maganda yung plataforma, maganda yung sinasabi, maganda yung track record. Hindi nila nako-consider yun kasi hindi nila kilala. Laging sinasabi, ayan, iboboto ko kasi sikat yan, tsaka Lumabas sa TV show. Oo, tsaka nasa TV show yan, marami natutulungan yung mga tao. Which is hindi, di ba? Kunwari ngayon, sa election natin ngayon, senators ang mga kinakailangan na mag-fulfill ng mga positions na yun, no? So, syempre, hindi gawain ng ng ibang mga kandidato yung kunwari, magbibigay ka ng ganito, kasi hindi yun yung trabaho ng senador, di ba? More on legislative okay. Sila ang gumagawa ng batas. Gets. So, dapat pipili tayo ng mga candidates na marunong gumawa ng batas. Kasi Correct. may mga candidates na sumisikat lang kasi ganito yung background nila, nakakatulong sila dati, may mga ganito silang bagay na nagagawa. Pero, ayun ba ang trabaho na pinupuntahan nila? Again, kailangan fit for the job description. Yes. Patch, ikaw, meron ka bang ganun na-observe na in terms of sa lugar ninyo, wag mo na lang din pangalanan, na ang binoboto ay yung sikat? Meron naman din po. Kasi most po ng mga doon po sa lugar namin is hindi po sila educated about sa mga Okay. candidates na tumatakbo po doon. So kung ano lang din po yung naririnig nila na dumadaan Na jingle. yung mga... Yes, Okay, po. okay. Ayun, doon. Then kung ano po yung mga nag-aabot ng ganto, ganyan. Okay. Ayun po yung inaano nila. And mostly yun po yung naririnig ko talaga. So normally, mas nandun siya sa age ng medyo mas matatanda na. Opo. Correct? Oo. Kasi mas maririnig mo yun sa mas matatanda. Ay, kinamayan ako niyan. Pupunta Yes, yan po. sa amin. Di ba? May ganon eh. Umikot yan dito sa amin. Oo. Kilala ko yan. Mukha niyan. Di ba? Oo, So, siya yun. it's a sad reality. But again, siguro na that's also something that the Comelec
can look into, like Yeah. how do you level the field for all candidates? Kasi ang baba na nga actually ng ano natin kumbaga job description. Yes. Ano yung qualifications para tumakbo ka? Napakababa, marunong ka magbasa at magsulat. Actually, yeah, Hello? oo. Ayun yung ano eh. It's based on what you're applying Ang tagal for, na noon, diba? sa panahon pa nila Andres Bonifacio. Oo, eh. diba? And you don't wanna ostracize. And the reason why it's been like that, it's because, again, hindi nga completely accessible ang edukasyon dati. Yes. Diba? So, walang access yung mga tao before na kahit may puso ka, kahit mabait ka, kahit meron kang will to serve, kapag hindi ka nakapag-aral, tanggal ka na agad, or hindi ka marunong magsulat or magbasa, tanggal ka na agad. Oo. But again, importante yun kasi gumagawa ka ng batas, di ba? Yes. So, ngayon naman, as a youth, sa tingin nyo, saan ba dapat mag-focus yung plataforma ng mga kandidato? Kayo, may mga sariling advocacy ba kayo na kapag narinig ko to, sure ako, iboboto ko to. Siya na. Siya na. You're the one. Ganon. Oh yes, gusto mo magbibot to Sige, din. go. Sige na, Edward Daniel dyan. Magpipigil na yan eh. Sige na, go. Sino mo, tulad po nung nabanggit ko kanina, bukod dun sa tungkol sa traffic, dapat po, yun nga po, dapat kung ano yung nakikita nating existing na problema, yun dapat yung ginagawa ng solusyon ng mga I love kandidato. that. True, dapat Kasi lang. yung iba gumagawa ng problema kahit di naman problema. Para naman po sa personally po, share ko lang din po Ano po kasi ako alipin po kasi ang child labor. Joke lang. Ano po? Wow! Oh my God, what do you mean? Para po sa kaalaman iba, nagtitinda po kasi ako sa Tiangge, ganun. Okay, Parang, okay. ah, Realidad ano po, ng meat buhay. vendor po. Para sa akin, ang dapat po talagang pagtuunan ng pansin ng mga kandidato ngayon is mapamura yung presyo ng bilihin. Hindi lang ng krudo, hindi lang ng karne, kundi pati bigas. Which is magiging posible lang po pag tinuon nila yung pansin nila sa mga magsasaka, mangingisda, manggagawa. Yes, hindi agriculture sa mga natin. foreign vlogger na ng mga nagba-vlog tapos niloloko lang yung mga Pilipino kasi wala na tayong Oh my God, I love that. Gunting na kulong na yun. Anyways. wala na tayong oras para mag-react para sa mga foreign vlogger na ginagawa tayong Clickbait, legit. para sa mga dating politikong nakulong, wala nang oras para sa drama ganyan. Dapat po mas pag-focusan natin yung problema kasi ako po sa sarili ko di naman po sa pagiging judgmental, pag nakikita ko po na parang less The fortunate. judgmental ka talaga sa video. Yun nga po Okay na yun. Pag nakikita ko parang less fortunate yung bumibili sa akin, parang nakakaawa na tama ko, ganito po talaga yung presyong ilalagay ko Oo. Ano pong magagawa ko? Mahal po talaga ng karne, yung mahal ng puhunan. Alam naman kami yung magpalugi para matulungan sila, diba? Yeah. Kaya po para sa akin, kung pinaka-the best po na solusyonan ngayon is yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin na mapangunahin natin ang mga pangangailangan po. Yes. Ang Actually, ganda importante nun. yun. Maganda yun. Yung sinasabi niya na mag-focus yung government natin sa mga needs ng mga Oo, tao. basic needs, Basic needs ng mga tao. Lalo na yung agriculture. Oh, ayan. Kasi yung maraming nagugutom sa Pilipinas. Maraming tumataas pa ang bilang ng poverty natin. So Oo. sana magawa ng solusyon din yun. At saka yung malungkot sa mga magsasaka, sila yung nagsasaka, pero hindi sila yung nakakakain. Totoo. Hindi sila yung kumikita, Oo. 'di ba? Tapos yung lupa nila, paminsan inaagaw pa sa kanila. Yes. 'Di ba? Yung pautang mo, kumbaga pambayad mo yun, pamboundary mo lang yun. Tapos yung ita-take home mo, halos parang wala pa. Oo. 'Di ba? So parang mafe-feel mo na napaka laki ng injustice na nangyayari ngayon na sila yung nagtatrabaho. Yes. Pero hindi sila yung unang nakakakain, 'di ba? Oo. Tsaka sila dapat yung may pribileyo na makapagpaaral ng mga anak. Kasi grabe, yung point na ginagawa nila pero hindi yun yung nakakapagpaaral, 'di ba? Paminsan nasa mas mayaman pa. Yes, correct. Dagdag ko lang po since nabanggit nyo kanina kung may sarili ba kaming advokasya. Siguro po kung sa sarili ko magkakaroon ng chance para tumakbo bilang ganyan kahit anong posisyon man yan, ganun. Tingin ko po ang magiging main ko po talaga advocacy ko is ipatigil po yung mga pang-aagaw ng lupa sa mga magsasaka, ganyan. Yes. At tunay na reform sa lupa at sa mga dagat na pinapangisdaan po, ganyan po. Itigil yung mga government project, mga reklamasyon na sumisira sa mga natin. Kasi yan din po isa sa mga rason kung bakit tumataas yung presyo ng bilihin natin. Tapos, on the other hand po, kahit mataas po yung presyo ng bilihin, isda, karne, ganyan, bigas, nakapagtaka po ng sinasahod ng mga
minorities natin, barya lang po na pupunta sa kanila. Isa pa po na gusto kong solusyonan is mabuwag po yung mga cartel o yung mga middleman system po. Ooh, wow. Ganda ng maraming, again it's a chain of different reactions. Maganda Yes. yon na parang at this point, nare-realize mo na agad kasi ikaw mismo yung nakaka-experience. Oo. So sana, yung mga voters, ganun din, pag-isipan nyo, ano ba yung naging problema ninyo on your everyday lives? Yun yung hanapan nyo ng solusyon through the candidates that you will be voting. Yes. If not, edi kayo yung tumakbo. 'Di ba? Wag yung parang umaangal tayo pero di tayo tumatakbo. 'Di ba? Okay, so yon.